nakademanda po ako. Doon po ako sasagot sa lahat ng aligasyon at mga akusasyon na gina. Criminal po itong mga aligasyon ito. Hindi na dapat pag-usapan yan sa inyong Senate hearing. These are criminal allegations that you already convict me. You already convicted me in your hearing. Mali po yun. Unfair po yun. Mga kabayan, nanindigan si Pastor Apollo Kibuloy na hindi siya susuko sa batas. Ito ay sa kabila ng pagkontempt sa kanya ng Senado at Kongreso dahil sa kabiguan na dumalo sa mga imbitasyon nito na sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon sa abogado ni Kibuloy, incriminatory o masyadong idinidiin ang pastor kung saan ay tila hinusgahan na o hinatulan na siyang guilty sa Senado base na rin sa pahayag ni Senadora Risa Hontiveros. We still believe po na yung resolution itself is incriminatory and therefore useless po, no, para kay Pastor Kibuloy na siya ay pumunta sa Senado without sacrificing his fundamental Bill of Rights. Matatandaan na ipinakita sa media ang pasilidad o magiging kulungan ni Pastor Kibuloy kung hindi siya susuko at mahantong sa arestuhan dahil sa pagmamatigas nito. Pero agad namang dumepensa at nag-react ang ilang mga supporters at vlogger ni Pastor Kibuloy at sinabing pananakot lang o pagpapahiya lang sa pastor ang mga propaganda na ginawa ng kamera na ipakita ang magiging selda ni Kibuloy. Ito na nga at mukhang tinatakot ng mga itong ating mga mambubutas, itong mga congressman. Si Pastor Kibuloy talagang ipinakita pa yung kulungan daw pagka nadakip daw si Pastor Kibuloy. Akala ko naman there is something dun sa pasilip nila. Yung pala halatang propaganda. Alam mo yung propaganda lang para lang madungisan ng madumi si Pastor Kibuloy at saka takutin lang. Pero sa tingin ninyo magpapahuli yon? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat bang sumuko si Pastor Kibuloy o manatili siyang magtago dahil sa mga agam-agam ng kanilang kampo na may hatol na sa kanya ang Senado? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nanindigan si Pastor Apollo Kibuloy na hindi siya sisipot sa mga pagdinig ng Kamara at Senado. Narito ang report. Hindi pa rin daw sisipot si Pastor Apollo Kibuloy sa mga pagdinig ng Senado at Kamara. Yan ang sagot ng pastor sa show cause order na inilabas ng Senado. Sa compliance letter, iginiit ng kampo ni Kibuloy na incriminatory o masyado raw dinidiin ang pastor sa mga pagdinig ng Senado kaugnay sa mga alegasyong pang-aabuso ng pastor sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. We still believe po na yung resolution itself is incriminatory and therefore useless po, no, para kay Pastor Kibuloy na siya ay pumunta sa Senado without sacrificing his fundamental Bill of Rights. Mayroon namang hanggang hating gabi si Kibuloy para makipag-ugnayan sa House Committee on Legislative Franchises. Kaugnay naman yan ang pag-cite in contempt sa kanya ng Kamara dahil din sa hindi pagsipot sa hearing ng komite tungkol sa prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Kung hindi makikipag-ugnayan, mapipilitan ang Kamara na maglabas ng detainment order laban sa pastor. Kahapon nga, ipinakita na ang magiging detention facility ni Kibuloy. Muli namang bumuelta sa Senate Committee on Women and Children Chairperson Risa Hontiveros sa mga pahayag ng kampo ni Pastor. Paliwanag ni Hontiveros, paano magiging guilty si Kibuloy? Hindi naman hukom ang Senado. Dagdag pa niya, magpakita na lang si Kibuloy at tigilan na ang drama. Pero dahil nagmamatigas pa rin, hihilingin na raw ni Hontiveros kay Senate President Mig Zubiri na aprubahan na ang arrest order laban sa pastor. Pagtitiyak naman ni Hontiveros, ikukulong ang pastor dahil sa hindi niya pagsipot sa pagdinig. Una nang sinabi ng Philippine National Police na nakahanda silang ipatupad ang arrest order laban kay Kibuloy sakaling ilabas na ito.
Ito na nga at mukhang tinatakot to ng mga itong ating mga mambubutas, itong mga congressman. Si Pastor Kibuloy talagang ipinakita pa yung kulungan daw pagka nadakip daw si Pastor Kibuloy. Alam mo yung mga ganyang style? Style yan ng para una matakot at saka mabahiran ng madumi si Pastor Kibuloy. Obvious naman yung mga ganyang style. Di ba? Obvious yung mga ganyang style, ika nga. Alam nyo, style ninyo bulok. Ang maniniwala lang dyan yung mga tansong katulad ninyong tanga. Akala ninyo naniniwala yung taong bayan. Nagpakita kayo ng kubol. Akala mo naman there is something special dun sa kubol na yun. Di ba? Anyway, pag-usapan na natin itong pinakita yung detention facility ni Pastor Kibuloy. Alam mo, excited sana akong tingnan eh. Kasi iniisip ko na doon kung saan ilalagay doon yung buffet table nila. Akala ko naman there is something doon sa pasilip nila. Yung pala halatang propaganda. Alam mo yung propaganda lang para lang madungisan ng madumi si Pastor Kibuloy at saka takutin lang. Pero sa tingin ninyo, magpapahuli yun? Nakahanda na ang detention facility sa Kamara kung saan mananatili si Pastor Apollo Kibuloy kapag naaresto na Sang Jing Corpus, balsak ng kalma. Mamaya na, hindi pa ako galit. Pinapakalmo na ako. siya ng House Sergeant at Arms. Pagpasok sa detention center, bubungad ang receiving area kung saan magre-rehistro sa logbook ang bawat pumapasok. May mga CCTV, fully air-conditioned at may electric fan pa rito. Akala mo naman napakaganda ng features nila dito. Walang kakwenta-kwenta. Merong aircon, may electric fan. Ganito. Talagang para takutin si Kibuloy, no? Mayroon ding 3 CR para sa lalaki, babae at PWD. Sagot din ng Kamara ang pagkain 3 beses sa isang araw. Sa ngayon, mayroong 2 kwarto dito sa detention facility na ito, bandang South Gate ng Batasang Pambansa. Pero kaya raw nilang mag-accommodate ng hanggang 8 katao. At dito nga sa likod ng glass window na ito, maaaring i-detain si Pastor Apollo Kibuloy. Grabe, no? Yung Kamara nagmamagaling na ngayon. Feeling nila, sila na yung lehislatura, sila pa rin yung judiciary, at sila na rin yung executive. Papayagan namang gumamit ng cellphone ang mga detainee 30 minuto tuwing umaga at 30 minuto sa hapon. Ang visiting hours mula Lunes hanggang Sabado, 9 a.m. to 11 a.m. at 3 p.m. to 5 p.m. Let's talk about prangkisa. Linawin ho natin yung prangkisa na yan. Kasi ang ulit-ulit nilang sinasabi yung mga paglabag. Ito, inisa-isa ni itong ating abogado na franchise law expert na abogado rin po ng SMNI. Yun ho ang kinuha nila. Ipinaliwanag ng isa sa mga abogado ng SMNI na isa ring franchise law expert kung bakit walang paglabag sa prangkisa ang network. Bakit nga ba? Nagtataka naman ito kung bakit hindi pinakikinggan ng Kamara ang kanyang mga paliwanag. Sige si nga. MJ Mondihar sa report. Isang panayam, ipinaliwanag ng franchise law expert si Attorney Rolex Suplico kung bakit walang violation sa prangkisa ang SMNI. Bakit nga ba? Si Suplico ay bahagi ng defense panel na network sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises. Una sa ipinaliwanag ni Suplico ang bintang ng violation sa change of ownership o sino yung may controlling interest sa network na kung may pagbabago man ay dapat raw ipaalam sa Kamara. Ang tinutukoy nila yung pagpapalit po ng Phoebos Holdings Capital Inc. Na pumasok po at 46%. Now, sa batas po at sa jurisprudence ng Korte Suprema, pag sinabi niyong controlling interest, ito po'y 50% plus. Ayun. Yan yung paulit-ulit na hindi naiintindihan ng iba. Kasi pinipilit nila, violation daw yung pagpasok nitong isang kumpanya na humawak sa SMNI. Okay? Ang hindi nila nakikita doon, yung sinasabi na majority o yung controlling, 46% lang ang pinasok ng kumpanya na yun. Dapat 50 plus kasi nga majority. Mathematics tak, hindi nyo pa alam kayong mga mambabatas talaga kayo. Paano kayo nakagraduate? 4 na taon pa lamang o 5 taon pa lamang in existence.
So meron ka pang 20 years to fulfill it. Oo. Pero bakit mo titingnan, bakit ka magfulfill na wala namang limitasyon? Walang timeline. Sa unang hearing pa lamang, umamin na ang committee secretary na nagsubmit ang SMNI ng kanyang report to the requirements. At ang nagkasunod po ng provision doon, nakalagay doon ng failure. Ang penalty, 500 pesos per working day lamang. Hindi revocation. So hindi ko malaman bakit pipilitin nila na i-produce o pilitin nilang makikita ang wala sa batas. Late part ng Siyempre, alam mo, Attorney Suplico, sa totoo lang, ang tunay naman na dahilan, kasi tinitira nyo kasi yung nila, Panginoon nila na si Tamba. Alam mo naman yung Panginoon nila. Alam mo kasi pagka mga ganyang mga laki sa alta sa syudad, yung mga elite, yung mga oligarch, yan mga sensitive yan. Pag binanatan mo sila, umiiyak kagad.